So, hi guys! Disclaimer for this podcast. Medyo saucy ang mga topic ngayon. So, magkakaroon kami ng opinions, reactions, judgments, Yes. assumptions. And if you think hindi mo kayang i-handle ang lahat ng sasabihin namin, click na lang kayo sa ibang video. Malaking disclaimer. At baka ang susunod na video pa ang para sa inyo at hindi ito yon. Panoorin nyo na lang yung cover ko. Oh, pwede din. Before. Ayan, ito. Saan ba yun? Dito? Dito. Kahit saan dyan. So, ayun. We hope you enjoyed this podcast. This episode. Yes. So, hi guys. Another Sibcast. Another episode. Ng Sibcast kasi tayo ay, Ikaw ay may napili. May napili akong topic for today's podcast. Yung. Ang napili ko ay Gusto ko magbabasa tayo ng mga stories sa Reddit under yung, tama ba, subreddit na ako ba yung tutut ko ba yun? Hindi naman siya mura eh. Okay lang yun. Ayan. Ang subreddit na ako ba yung gago? Okay. Ayan. Sige. Wait lang. Ilan ba Nawala. Depende. Meron ako. Kung gano'n tayo kahaba. Oo. Okay. Sige. Let's start. Wait lang. Ikaw magbasa, pangit ako magbasa eh. Sige. Ito. Okay. Ako ba yung ogags? Yan. Sige, ganyan na lang. Okay. Ako ba yung ogag Masyado kasi kang I conservative. rejected a girl because of her looks? Okay. Okay? Okay. So, there was this girl who confessed... Para makakancel ako. De, joke lang. Hindi naman. Okay. Sige. So, there was this girl who confessed to me. She was a freshman and second year ako. Di siya kagandahan at overweight siya. Like, ouch. I rejected her because of her looks. I'm not handsome but above average and academic achiever naman ako. I'm a bit quirky. You can see naman sa mga subs ko pero I couldn't stand her. Her friends eventually ruled out na ginudge ko siya based sa looks niya and hindi ko dinenay. Binash ako ng mga kaibigan niya and I couldn't... Binash. Okay. Binash ako ng mga kaibigan niya and I couldn't do anything about it. Yung mga kaibigan ko, alam kung ano ang type ko so wala namang conflict between sa amin. Masakit din kasi parang wala akong karapatan magkaroon ng standard. I wasn't looking for someone na sobrang ganda. I just want decent people and she wasn't anything decent as a person. In short, I didn't like her a single bit. More details about her, maasim siya. Like, sama na ugali! Oh my gosh! Anonymous naman siya. Kaya medyo hindi nakakaano eh. Maasim siya, like stock in 2015 asim. Sorry na agad for laughing. Her hair is always messy and she oversprays perfume which is a pain to my nose. She wears tight-fitted clothes despite her body type. The reason bakit ayaw ko on that type of person probably roots from when I was 2nd to 6th grade. When there was this fugly girl, like literally, who was super persistent about loving me. She doesn't know what that is most likely. Huh? Okay. Every time na ina-announce niya yon sa klase, aasarin kami at pagtatabihin. Binubuli ko siya verbally out of irritation. I said a lot of harsh things back then. And it went on and on for 4 years until I moved out to Metro Manila. I was irritated every time. Although now, napipigilan ko na magsabi ng harsh words pag naiirita ako. Nag-rap ako in my mind. So, ako ba yung ogag kasi nireject ko siya? Wait lang, may nag-comment. Di ka gago for rejecting anyone you don't want to be with in a relationship. But geez, the way you write about her, it's as if she committed a crime for liking you. You don't have to describe her in such a mean way. Asim like stuck in 2015?
What does that even mean? You have to chill and you don't need to justify your rejection by bashing the way she looks online to strangers. Di mo lang type. We Hindi get ko it. talaga makakancel ako, promise. Yun Okay. 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 Ano ang thoughts mo dun sa binasa kong Sa akin unang kasi, story? siguro hindi niya lang din talaga type. Tsaka, dun nga the way he described the girl. Parang, Below the belt. Oo, below the belt. Tsaka, anong tawag dito? Grabe kasi yung pag-describe niya. Sobrang unhinged. No filters. Asim na yung 2015. Alam mo, okay guys, disclaimer, natatawa ko kasi ganun ako pag uncomfortable ako. Natatawa ko kasi Ako natatawa ko kasi grabe yung para wala talagang filter. As in, alam mo yung mga private conversations with your friends na backstab kayo. Oo, Ganun. ganun. Tapos parang nilabas sa group chat, nilagay sa Reddit. Ganun yung nangyari. Anonymous sila. Ako, hindi niya lang talaga din type yung babae. So, is he an ogag or not? For you? Sa akin, hindi. Kasi yung mga description niya dun sa babae. So, generally speaking, nakaka-turn off din naman talaga yun sa iba. For you. At saka, para sa akin, nakaka-turn off. So, don't judge me. Pero hindi ko yun pangit- type talaga. Oh, pangit din kasi yung not because of her weight. Ayoko nung pangit yung hygiene. Yung kitang-kita mo talaga na pag nakita mo yung isang tao, parang, hala, parang ang baho niya, tignan. Parang ganon. Parang- Yun yung, parang pero you don't madungis. have to say it in such a mean way. Tama nga sabi nung isa pang nag-comment. So, para sa akin, hindi naman siya mali sa pag-reject kasi nga hindi niya type. Hindi niya type. Yun lang, as an overweight person, I got hurt dahil lang dun sa, yung overweight comment. Like, I mean, okay, edi don't, parang ganon. Wait lang, kasi may naisip lang ako doon. Medyo related din naman siya sa topic na to. Kasi, parang, okay lang, hindi. Oh! Oy, ayaw magsalita. Parang wag na lang. Hindi kasi parang yun sa mga panahunan ko nung, hindi naman ako ganun katanda, guys. Parang, nung grade school kasi, Oh. parang yung mga nag-aasaran kayo ng mga kaibigan mo na ang taba-taba, ganun. Oo. and all. Parang, ngayon ba, paano ka ba sasabihin? Parang, Ngayon ba parang nako-call out na yung ganon? Parang ganon? oo, yung nagsasabi na, taba-taba. Alam mo, body shaming. Oo, diba? Yun. tama. That's the right word. For me, na nakarinig na ng ganyan all my life, Okay. medyo hindi naman kami nagkakalayo ng age, guys. Kasi payat siya ever since. Ako yung mataba, chubby, Mukha lang slim, ganon. ganun. Mukha lang slim. Kahit athlete ako, malaki pa rin talaga ako. So anyway, Big bone. malaki kasi yung nagiging impact nung pagsasabi ng mga ganong comments sa person na oversized, na bigger than everyone else. Okay. So, nakaka-affect yun sa mental health, self-esteem, mga ganon. So, nagkakaroon siya ng ripple effect as you grow up. Okay. Okay? Ay So, guys, wait lang. Psychology, ano pala to? walang kwenta. Uy. Okay kaya, psych. Parang Hindi, para nagbabasa sa- ng isip naman tayo. Joke. Hindi. Studying human behavior. Yan. Yan. So, ayun na nga. Nakaka-affect siya sa person na sinasabihan mo. And, ito ang isa ko natutunan sa social media. Mga magaganda ko natutunan sa social media. Okay. Nabasa ko Gusto lang mo. siya, or napanood ko somewhere, na sinabi na, don't comment on someone's appearance or someone's status in life if alam mo naman na hindi siya ma-fix in 5 seconds. Something Okay. along those lines. Na hindi mo kailangan mag-comment sa looks ng isang tao, yung as in yung facial structure, yung body structure niya, kung hindi niya yun kayang ayusin in 5 seconds. Okay. So example, pwede mong i-comment sa isang tao, sabihin sa isang May tao tinga. na may tinga siya kasi kaya niya meron. lang kasi madali lang siya ayusin. Okay. Pero Paano yung mabaho yung hininga? pwede mo naman bigyan ng gum, bubble gum, mint. Ano sabi mo?
Gusto Uy, mo ng gusto ko ng gum. ganon. Parang ganon. Pwede naman yun. Pwede naman. Tol, may candy ako, tol. Gusto mo ng Oo, candy? ganon. Uy, tara, candy tayo. Ganon. Yaya mo candy. Okay. O kaya pag may putok siya, uy, naligo ka naman. Joke lang. Ano ba? Kasi hygiene is important. Alam mo naman yan. So, ayun nga, going back to what I was saying, tulad ng, kunyari, malaki yung ilong, katulad nito, gano'n, hindi mo siya kailangan asarin. Hindi naman halata sa video. O kaya yung mataba, gano'n, hindi mo siya kailangan sabihin sa kanya kasi alam niya na yon. Okay, you don't have to say it anymore. She already knows. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. About that. Oo, ano yung mafe-feel niya pag nakarinig pa siya ng isa pang ganun. So, itong Redditor na to, alam mo, kung di mo siya gusto, di wag mo. Di ba? Parang, you don't have to Na ano lang, nadala ng feelings. siguro may yung tinype niya yung araw na yan. yun nangyari. Yung feelings niya nung araw na yan, parang na-overwhelm siya dun sa person. Tapos nirekta niya na sa Reddit. Oo, parang ganun. Parang mailabas niya na agad. Nung tanghali nangyari, sinulat niya nung kinagabihan. Pag-uwi niya. Parang ganun. Okay. Wala. Hindi naman siya ogag for that. Oo, hindi naman. Meron lang mga parts doon sa pinost niya. Kung paano niya dinescribe, it's Uh-huh. not appropriate. Yes, Kahit it's na not anonymous ka man. Yes. Ah.